mga pare ko, natapos na natin siyang pakinisin, yung palitada natin. Nalagyan na natin siya ng purong semento. So ayan, tip ko lang sa inyo mga pare ko, kung magpupuro kayo ng semento, kung nagpapakinis kayo ng palitada, ng isang palitada mga pare ko, huwag po nating pabuti ng bukas yung palitada natin pag pinapakinis natin. Kasi mahihirapan po tayo magpapakinis ng palitada mga pare ko, ng isang palitada, lalo na kapag naabutan ito ng bukas. Kasi mas maganda talaga pag nag-a-apply kayo ng purong semento sa isang palitada mga pare ko, ay pagkatapos natin siyang palitadahan within 1 hour, smooth natin siya mga pare ko, para naman hindi tayo mahirapan, mas mapadali yung pagpupuro natin ng semento. Yun, what's up mga pare ko, isang panibagong tutorial video na naman yung gagawin natin. Papakinis tayo ng isang palitada. So ito yung isang span ng palitada natin, bali ito yung pagkikinisa natin. Bali katulad ito sa likod na nakikita nyo yan, makinis na siya gamit yung purong semento natin mga pare ko, So itong span na to, ito yung pagkikinisin natin. Bali ito yung pupuruhan natin mga pare ko, yung span na to, yung isang span na to mga pare ko. Bali ito yung purong semento natin, Bali itong purong semento natin ay binabad lang natin sa tubig dun sa drum. Kasi para mas maganda yung halo ng semento natin, purong semento natin. Para mas maganda siyang ipahid dyan sa surface ng wall natin. Para mas maganda yung pagpapahid natin dyan. So ito palang palitada natin mga pare ko, ay kahapon pa. Mas maganda dito mga pare ko, pag nagpupuro tayo ng semento, pag nagpapakinis tayo ng palitada, ay pagkatapos nating palitadahan mga within 1 hour bago natin siya ismutan. Kasi mas maganda yung lapat ng purong semento natin dyan. Mas madali natin siyang mapifinish. So ito, kahapon pa. Pero meron tayong ginawang diskarte dito para mas mapabilis pa rin natin yung pagpupuro natin dito mga pare ko, kahit na kahapon pa natin natapos yung palitada kasi kinapos tayo sa oras, hindi natin natapos. So ngayon natin to pa ismutan, ngayon natin to lalagyan ng purong semento. Yung teknik ko pala dito mga pare ko, kasi hindi ko na habol, kinapos tayo sa oras, ay pinadaanan ko siya ng rulilang bakal mga pare ko, ayan. Kung nakita nyo, ayan, medyo makinis na siya. Wala na siyang mga nakalitaw na mga bato-bato. Kasi yung mga bato-bato mga pare ko, yan yung dahilan din kung kaya napapatagal yung mga natin pagpupuro. Kasi pagpahid natin ng puro dyan, pag meron siyang mga nakalitaw na mga bato-bato, ay hindi natin siya kaagad napifinish. Kasi pagpahid natin dyan ng purong semento, hindi kaagad natin siya napipinish mga pare ko, kasi kakalang yung mga bato, lalabas yung mga bato-bato. Kaya hinagod ko siya ng rulilang bakal para kuminis siya, para hindi tayo mahirapang magpahid ng purong semento. Kung paano natin niya pakikinisin gamit tong purong semento natin. So tara, pahiran muna natin tong buong X-man na to mga pare ko, Bago po pala natin yan pahiran ng purong semento mga pare ko, ay dapat po ay basahin natin yung wall natin ng tubig. Pasipsipin muna natin siya ng tubig para mas maganda yung kapit ng purong semento natin. Ayan. So yan, binasa ko siya ng tubig, mga bali 3 beses ko siyang binasa. Pagka medyo tuyo-tuyo na siya mga pare ko, tsaka natin siya pahira ng purong semento para mas maganda yung kapit ng puro natin. Kasi itong wall natin, kahapon pa natin natapos, hindi natin nahabol na lagyan siya ng purong semento, hindi natin siya nahabol na papakinisin natin siya. Bali ito, binasa natin siya ng tubig para kakapit na mabuti yung purong semento natin. Mas maganda kasi mga pare pag nagpupuro tayo ng semento, yan ito sa kabila, maganda yung pagkalapat ng puro niya. Kasi pagkatapos natin siyang binulitilahan, bali nilagyan natin agad siya ng purong semento. Kaya maganda yung lapat ng puro natin. Yung disadvantage lang ng pagpupuro mga pare ko, kung luma na yung natin, palitada natin, hindi natin siya nasunod ng pagpupuro ng semento natin mga pare ko, Disadvantage ito mga pare ko,
magka-crack siya ng maliliit. Hindi natin yan maiwasan pag nagpupuro tayo ng hindi natin nasusunod yung pupuro ng simento mga pare ko, sa mga palitada natin. So dito mga pare ko, binasya ko siya ng tubig para mag-assist siya ng tubig para hindi na masyadong magka-crack yung mga puro natin. So panoorin nyo lang mga pare ko, bali ito ay lalagyan na natin ng purong semento. Pahiran na natin siya kasi medyo tuyo na siya mga pare ko. So ayan siya mga pare ko, napahiran na natin lahat ng puro yung wall natin. So antayin natin siyang matuyo konti bago natin siya ipapantay. Papantayin natin siya na rodilang bakal natin mga pare ko. Ito yung gagamitin natin para mapantay yung may mga bukol-bukol konti ng mga puro bago natin siya pahiran ng foam mga pare ko. So panoorin nyo lang mga pare ko kung paano natin yan papantayin yung puro natin, yung purong simento natin dyan mga pare ko. Antayin natin siya matuyo konti. So ayan siya mga pare ko, medyo tuyo na yung purong simento natin. So dito mga pare ko, papantayin na lang natin to, itong mga konting ganyan. Ayan, ito. Bali sa pagpapantay nito mga pare ko, itong purong simento natin ito. Ayan naman siya, ayan. Bali pipisikan lang natin siya ng konting tubig, tapos hahagurin natin siya ng rodelang bakal mga pare ko. So tara tingnan nyo lang mga pare ko kung paano natin ito gagawin. So ayan siya mga pare ko, pantay na yung puro natin. Hayaan na natin yung mga pare ko, itong mga kunting ano niyan, ayan. Kasi mabubura lang yan mga pare ko pag pinapahira natin yan ng foam mga pare ko. So tayo papakita ko sa inyo mga pare ko kung paano ito napapahiran mga pare ko. So dito tayo mag-umpisa. Ayan mga pare ko, ipapahiran na natin mga pare ko.
backfire mga pare ko, dire-diretso lang yung foam natin mga pare ko. Yan siya mga pare ko, tingnan yung mga pare ko, no? Nawawala yung kunting mga ganyan mga pare ko. Nabubura lang yan pag pinapahiran natin yan ng foam mga pare ko, no? Yan na lang yung mga pare ko. So, papahiran natin ito lahat. So yun siya, papahiran natin ito lahat mga pare ko hanggang dulo bago tayo bumaba sa baba. So dito tayo nagbatsa sa taas mga pare ko. So ito yung una nating pinahira ng puro. At ito yung una nating pipinishin mga pare ko, no? Kasi yung sa baba medyo basa pa. So dito tayo mag-umpisa mag-finish mga pare ko. So yun mga pare ko, no? Natapos na natin siyang pakinisin, yung palitada natin. Nalagyan na natin siya ng purong semento. So yan, tip ko lang sa inyo mga pare ko nyo, kung magpupuro kayo ng semento, kung nagpapakinis kayo ng palitada, ng isang palitada mga pare ko, huwag po nating pabuti ng bukas yung palitada natin pag pinapakinis natin, kasi mahihirapan pa tayo magpapakinis ng palitada mga pare ko, no? Ng isang palitada, lalo na kapag naabutan ito ng bukas. Kasi mas maganda talaga pag nag-a-apply kayo ng purong semento sa isang palitada mga pare ko, ay pagkatapos natin siyang palitadahan within 1 hour, smooth natin siya mga pare ko, no? Para naman hindi tayo mahirapan, mas mapadali yung pagpupuro natin ng semento. Kasi sa totoo lang mga pare ko, no? Napakahirap po magpapakinis ng isang palitada, lalong lalo na kapag luma na yung palitada natin, natapos natin palitadahan kahapon, tapos kinabukasan tsaka natin siya papakinisin ng purong semento. Napakahirap po mga pare ko, no? Lalong lalo na po sa mga magawan mga pare ko, no? So yan, tip ko lang sa inyo, pagkatapos natin yung palitadahan, puruhan agad natin within 1 hour. So ayan, sana may nakuha kang idea mga pare ko, no? Kung paano mapapakinis ng isang palitada. So nandito na lang muna yung video mga pare ko. Maraming salamat sa panonood. Sana may nakuha kayong idea.